Ang topic natin ngayon mga kanegosyo tungkol sa commodities na negosyo. At ang example ko sa inyo ay ang semento mga kanegosyo. Yes mga kanegosyo, may tinatawag tayong 4 asset class. May business, kaya nakikita nyo ba? May real estate, may paper asset, may commodities. At ang itatopic ko sa inyo mga kanegosyo tungkol sa commodities. Ako nga pala si Jepoy, isang negosyante. Isa rin akong DJ. Kung kailangan nyo pala ng DJ sa club, sa bar, sa event, message lang kayo dito sa page ko. Bilang negosyante, meron akong 10 taon na karanasan na pagkalugi sa pagninegosyo. Tunay na negosyo lang tulad ng sari-sari store, barbecuean, bilyaran, rental. Ano ang commodities na negosyo mga kanegosyo? At ang example ko sa inyo ay ang semento. Yes mga kanegosyo. Kwento ko lang mga kanegosyo. Although hindi related ang sari-sari store sa semento na negosyo, way back 2015, nung naitayo ko yung sari-sari store ko malapit sa school kung saan ako graduate ng college. Graduate po ako ng marketing management sa TIP Cubao. Sa pagsasari-sari store ko mga kanegosyo, may mga tinda rin akong commodities tulad ng bigas tsaka ng harina. Na-try ko rin magbenta ng mga yan. At pamilyar din ako dahil ang commodities na negosyo, hindi ka makapag-markup ng malaki dyan. Dahil yan yung mga pangunahing pangangailangan ng tao. Ang semento mga kanegosyo, pwede nyong sabihin, hindi naman yung pangunahing pangangailangan ng tao. Yes mga kanegosyo, kasi hindi naman talaga kinakain yung semento. Pero ang semento regarding sa pag-construction na negosyo, hindi ka basta-basta makapagtayo, hindi ka basta-basta makapag-markup ng malaki sa cement na negosyo. Dahil nga kasama to sa commodities mga kanegosyo. Ang commodities hindi lang basta pagkain. Kasama din dyan yung mga ginagamit sa pagpapagawa ng mga building, ng bahay, ng construction, kalsada. Lahat yan kailangan ng semento. So kinukonsider na commodities yan. At sa commodities na negosyo, dahil nga hindi ka basta-basta makapag-markup ng malaki dyan, may certain price na tinatawag tayo mga kanegosyo, na kung saan yun lang yung tinalaga ng gobyerno at sinusunod ng mga cement firm. Hindi yan yung negosyo na ikaw yung nag-create, na halimbawa ikaw yung nag-create na itong pambura sa pisara, na ito sobrang high-tech na technology, na automatic bura mo na lahat. Halimbawa lang na sobrang advanced na neto, at ang market na pinagbebentahan mo to na mayayaman na school. So, doon mga kanegosyo, pwedeng ikaw yung maglatag kung anong price or presyo, kung anong presyo na itatakda mo. Pwede yun. Kasi ikaw naman yung gumawa based sa pangangailangan ng community yung pinagsisilbihan mo. Pero, ang commodities na negosyo, tulad na lang ng semento, harina, bigasan, although hindi pagkain ng semento mga kanegosyo, baka may mag-comment dyan na hindi naman kinakain yung semento, paano naging commodities yan. Sa construction mga kanegosyo, number 1 na pangangailangan sa pagpapagawa ng kalsada, infrastructure, building, airport ay ang semento. Kaya hindi ka basta-basta makapag-markup ng malaki dyan. Hindi yan yung negosyo na ikaw yung nag-create. Parang halimbawa, distilled yung mineral water. Ang tubig ay kasama sa pangunahing pangangailangan ng tao. Hindi ka rin basta-basta makapag-markup diyan. Na gusto ko ganitong price. 50 pesos per gallon. Hindi ganon mga kanegosyo. Dahil alam mo naman, kahit sino basta may puhunan, pwedeng magtayo ng cement na negosyo.
or ng negosyong mineral water, basta may pera. Ganyan ang commodities na negosyo. Hindi ikaw yung nag-create niyan, mga kanegosyo. Natural resources na yan. At kasama yan sa pangunahing pangangailangan ng mga tao. Kaya kung nagsisimula ka pala magnegosyo, sikapin mo na ikaw yung nag-create, ikaw yung nag-imbento, hindi ikaw yung nagre-resell. Pwede mong gayahin yung inimbento ng iba, basta sarili mong tatak, lagay mo Boss Jepoy, marker, halimbawa ito, itatakan mo siya ng Boss Jepoy na marker, pero ikaw yung nag-create, sarili mo yung brand. Doon makapag-markup ka ng malaki, basta sa tatamang community yung pinaglilingkuran mo. Dahil importante yung profit na malaki sa pagninegosyo. Pero kung marami ka naman pera, pwede mong pasukin ng commodities na negosyo. At sa mga susunod na araw, yung mga itatapi ko naman yung mga gulay, itlog, kasama din yan sa commodities, mga kanegosyo. Kaya kung umabot ka sa dulo na video na to, kasama din pala sa commodities yung mga meat, isda, baboy, beef, kasama yan. At kung umabot ka sa dulo na video na to, comment mo naman, sabihin mo commodities, heart mo na rin to. Subscribe ka na rin sa akin bilang negosyante. Kung dumadanas tayo ng pagsubok or struggle, huwag natin kalimutan mag-pray kahit anong religion natin. Ingat tayong lahat. Peace.